Hinubad nitong babae ang kanyang damit sa harapan niya. Ngunit ito ay isang katawan ng robot. Hinubad niya ang kanyang guwantes at sinubukang hawakan ito gamit ang isang daliri. Pero kakaiba, hindi siya allergic. Siya pala ay may kakaibang sakit. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isang tao, magkakaroon siya ng malubhang pantal. Kumakalat ng napakabilis, kahit na mapanganib sa buhay. Sa kabutihang palad, ang sakit na ito ay hindi nakakahawa. Ang pangalan niya ay Min Q, siya ay isang mayamang tao ng ikalawang henerasyon. Mag-isa siyang nakatira sa isang malaking mansyon. Ngunit ang isang 30 taong gulang na lalaki ay hindi kailanman nakahawak sa kamay ng isang babae. Lungkot ako. Isa lang ang hiling, ang umibig sa isang tao. Ngunit sinabi sa kanya ng gumagamot na doktor. Ang sakit na ito ay hindi mapapagaling. Unless may nakilala kang babaeng may gusto sa'yo. Binigyan ako ng relo. Maaari nitong hulaan ang temperatura ng katawan batay sa rate ng puso. Mula doon, hulaan ang antas ng allergy. Noong araw na iyon, nakatanggap siya ng USD. Binuksan niya ang kanyang computer at tiningnan ito. Isang doktor ang nagpapakilala ng kanyang robot. Ang robot na ito ay maaaring magluto ng kanin at mag-alaga ng iba. Mahalaga na hindi ka magiging allergy sa paghawak dito. Ngunit ang tanging pagkukulang ay ang hindi makapag-anak. Ayon sa kontrata, 340 trilyon lang ang kailangan. Masyadong curious si Min Q sa robot na ito. Nagmaneho siya papunta sa pabrika ng doktor. Pagkatapos nito, nakilala niya ang babaeng robot salamat sa robot na aso na nangunguna sa daan. Pwede ko bang itanong kung ikaw si Kim Min Ji-Yu? Nang makita ang robot na mukhang tao, natakot si Min Ji-Yu hanggang sa natulala. Sa tingin niya ay hindi robot, kaya nanatili siyang lumayo sa kanya. Pero pinaniwalaan siya ng robot kaya hinubad niya ang kanyang damit. Hubot-hubad ang buo niyang katawan, nagpapakita ng katawan ng robot. Masyadong curious si Min Ji-Yu kaya sinubukan niya itong hampasin ng stick. Matapos makumpirma na siya ay isang robot, tinanggal niya ang kanyang guwantes upang subukang hawakan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bukod sa excited ang kanyang katawan, hindi naman allergic ang kanyang balat. Sa robot na ito, hindi ka na mag-iisa. Kaya, pumirma siya ng kontrata sa doktor. Para maranasan ito ng maaga, hiniling niya na ihatid ito sa kanyang tahanan bukas. Kung hindi ito naihatid sa oras, ang doktor ay kailangang magbayad ng kabayaran. Napakabilis, pinalitan ng team ang baterya para sa robot. Isang miyembro ang naghagis ng lata sa hangin. Nagresulta ito sa natitirang patak ng tubig na direktang bumagsak sa robot. Ang nagbuga ng itim na usok ang robot. Ano ang gagawin kung sira ang baterya? Kung hindi may hahatid ang robot bukas, ang doktor ay kailangang magbayad ng malaking bayad sa kontrata. Sumasakit ang ulo ng doktor dahil dito. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang larawan ng kanyang dating kasintahan at biglang nakaisip ng paraan. Kaya, tinawagan niya ang kanyang dating kasintahan. Pagkatapos ay gumawa ng appointment upang makilala siya. Nang maglabas ng 340 trilyon ang doktor, malinaw niyang ipinaliwanag kay Gia at sinabihan siyang magpanggap na robot sa loob ng 3 oras. Kung gayon ang perang ito ay pag-aari ni Gia. Noong una, taimtim na tumanggi si Gia. Ngunit alang-alang sa buhay, at ubiling sumang-ayon si Gia sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa laboratorio. Matapos siyang makita ng mga miyembro ng pangkat ng doktor, nagulat ang lahat. Mas maganda pa ang taong ito. Ang aming ay naayos na. Pero bakit ang laki ng dibdib niya? Namamaga ba ang baterya? Hindi na kailangang mag-alala. Lumalabas, ang robot na ito ay ginawa ayon sa prototype na Gia. Sa pagkakataong ito ay naligtas na ako. Para maiwasang magbunyag ng anumang butas, sinabihan nila si Gia na matutong maglakad na parang robot. Pag-aaral ng pasture ng serbisyo ng robot. Gumawa pa ng parang robot na armor para sa kanya. Pinakamahalaga, ilagay ang mga contact lens na ito. Maaaring sagutin ang anumang tanong ng may-ari. Kapag tapos na, ilagay ang dalawa sa tabi ng isa't isa. Imposibleng sabihin kung sino ang robot. Kinabukasan, hinatid nila si Gia sa bahay ni Min Ji-Yu ayon sa schedule. Pero nagulat ako sa nalaman ko. Bakit ikaw? Ilang araw ang nakalipas, nakatagpo si Min Ji-Yu ng hindi inaasahang pangyayari. Nagkataon na nakilala ko si Gia. Ngunit si Min Ji-Yu ay hindi humanga. Naisip niyang walang muwang na robot ang may kasalanan kaya tinawagan niya agad si Baekhyun. Pero nagsalita ulit si Baekhyun. Ang robot ay nasa yugto pa rin ng pagsubok, sa ngayon ito ay isang uri ng kaibigan. Sa noo ay may switch ng kuryente.
ay reboot lamang at ito ay normal. Naniwala si Min Ji-woo na totoo kaya pinindot niya ang power button. Guro, mahal kita. Ano ang kailangan ng mga tao? Kung sino man ang unang bumati, madaling dumaan si Gia. Upang suriin kung ang robot ay talagang matalino. Sinimulan ni Min Ji-woo na subukan ang kanyang IQ. Dahil dito, biglang nawalan ng kuryente ang laboratorio ni Baekhyun. Ganap na nawalan ng kontak kay Gia. Sa puntong ito, maaari lamang siyang mag-improvise. Hindi alam ni Gia ang gagawin kapag sinubukan siya ni Min Ji-woo. Susunod ay task ng calculus sa tablet. Pagkatapos ay i-multiply sa dami ng prutas para kalkulahin ang password gamit ang rounding method para buksan ang safe. Pagkatapos, ilabas ang itlog sa loob. Pero siyam na pulang ang IQ ni Gia. Sa ilalim ng isang emergency na sitwasyon, itinaas niya ang kanyang kamao sa safe. Matagumpay niyang nailabas ang itlog, na ikinataranta ni Min Ji-woo. Tapos may naisip siyang bagong problema. Sabihin sa kanya na balatan ng itlog sa loob ng 10 segundo. Bago pa siya makatapos magsalita ay tinapos na ni Gia ang pagbabalat ng itlog. Hindi pa nakakita si Min Ji-woo ng robot na ganito katalino. Pakiramdam niya ay mas malaki ang dibdib niya kaysa kanina. Dahil basta namamaga ang baterya. Kaya, nagtaas siya ng kamay para tingnan. Pagkatapos, sa isang mahalagang sandali, bumalik ang kapangyarihan ng lab. Mabilis na sinang buong team ang kalagayan ni Gia. Gaya ng sitwasyon sa video, pinapagalitan ni Gia si Min Ji-woo. Nang makita iyon ni Baekhyun ay bumagsak siya sa lupa. Napatulala din ang ibang teammates. Galit na tawag ni Min Ji-woo kay Baekhyun. Pero ang nakakapagtaka, naabutan niyang pinagalitan siya ni Gia. Dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong nakakapreskong pakiramdam. Sa tingin ni Gia siya ay isang tulala. Kinabukasan, habang umiinom ng gamot si Min Ji-woo, hindi niya sinasadyang nabara ito sa kanyang lalamunan. Bumagsak si Min Ji-woo sa lupa sa sakit. Nung nalaman ni Gia, ang sumunod niyang aksyon ay nagpaalala sa kanya ng tuluyan. Hinampes niya ito ng malakas sa likod dahilan para mailuwan nito ang gamot. Laking gulat ni Min Ji-woo sa babaeng robot na nasa harapan niya. Sa hindi inaasahan, automatiko siyang nagkaroon ng kakayahang iligtas ang kanyang amo. Pero nang makausap niya si Gia, hindi siya allergic. Hindi nagtagal ay oras na para sa pagpapanatili. Bumalik si Gia sa laboratorio. Pero galit na galit si Baekhyun sa ekspresyon niya. Dahil dito, galit niyang pinaalis si Gia. Makalipas ang ilang segundo, nagsisi agad si Baekhyun. Dahil hindi nagtagal, nasunog ang mga bahagi ng kanyang robot. Ang oras ng pagpapagaling ay nangangailangan ng 1 buwan. Ngunit si Min Ji-woo ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Kaya hiniling niya na ilipat ang laboratorio sa kanyang bahay. Ang robot ay dapat ayusin at dalhin sa iyong bahay sa loob ng 1 araw. Sumasakit ang ulo ni Baekhyun dahil dito. Dahil walang pagpipilian, kailangan niyang maging matapang para magmakaawa kay Gia. Naisip ni Gia ang 340 trillion ni Baekhyun kaya pumayag siya. Pero 1 week lang ang request. Pagkatapos noon, nag-impake na sila ng kanilang mga bagahe at maneho papunta sa bahay ni Min Ji-woo. Dinala sila ng mayordomo sa isang abandonadong bodega. Pagkaalis ng mayordoma ay biglang nahulog sa lupa ang isang itim na bag. Nakakulong pala si Gia sa isang bag para dayin si Min Ji-woo. Hindi nagtagal ay oras na upang maglingkod sa Panginoon. Guro, mahal kita. Ano ang kailangan ng mga tao? Upang gantihan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay, sinadya niyang iukit sa kanyang utak ang sandaling magkasama silang dalawa. Bukas, kumain ang grupo ng curry na nag-expire kahapon. Ang bawat tao ay may matinding pananakit ng tiyan. Labis na nag-alala si Baekhyun kay Gia dahil kumain din siya ng 2 pakete ng curry. Tulad ng inaasahan, nag-aalala rin si Gia tulad ni Baekhyun. Biglang sumikip ang tiyan niya. May isang sinaunang kasabihan, kung umihi ka, umiwas ka sa kapabayaan. Kung tungkol sa pagtatae, walang paraan. Pero napapanggap ka na parang robot ka. At ang mga robot ay hindi maaaring pumunta sa banyo. Para hindi madiskubre ni Minkyu. Pinigilan ni Gia ang pamimilipit sa kanyang tiyan. Sa bandang huli, ito ay labis na kakayanin. Narinig ni Minkyu ang tunog ng pagbagsak ng bomba at napakahina nito. Biglang tumalon ang ulo ni Gia. Master, umutot ka ba? At ang umutot na ito ay may kakaibang amoy. Kailangan ko lang yata magpalit ng underwear. Akala lang ni Minkyu ay totoo kaya dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Sinamantala ni Gia ang pagkakataong ito at tumakbo patungo sa banyo.
Nakahinga siya ng maluwag. Isang salita lang ang dapat ilarawan, saya. Ngunit sa oras na ito, narinig ni Minkyu ang tunog ng pag-flush sa banyo. Kaya tinulak niya ang pinto papasok. Nagkatinginan sila, mabilis na nagpanggap na robot si Gia at sumagot na naglilinis siya ng ito. Noong una ay walang pagdududa si Minkyu. Pero nakita ko si Gia na kumuha ng $14,000 na bote ng pabango para eye spray sa banyo. Kaya sobrang nagulat, nakita pa niyang pinagpapawisan si Gia. Dahil dito ay lalo siyang naniwala. Siguradong may problema ang robot na nasa harapan niya. Bakit siya pinagpapawisan? Napatalon si Gia nang makita niya ito. Hindi niya namamalayan na iniwan niya ang kanyang amo. Ngunit ang $14,000 na bote ng pabango ay nailigtas. Malakas na bumagsak ang katawan niya kay Minkyu. Ang taglagas na ito ay mahirap isipin. Hindi nagtagal, ang katawan ni Gia ay nilagyan ng isang set ng metal alloy armor ni Baekhyun. Sa sandaling ito, si Minkyu ay pinigilan na hindi siya makahinga. Napasigaw siya sa sakit. Nang makita ni Baekhyun ang eksenang ito, nakahinga siya ng maluwag. Dahil may armor si Gia, lubos na maniniwala si Minkyu na siya ay isang robot. At sa mga sumunod na araw, kontento na si Minkyu kay Gia. May nararamdaman pa nga siya para sa mga robot. Ngunit muling dumating ang gulo. Naglilinis ng bahay si Gia. Ang hindi sinasadyang paggamit ng vacuum cleaner ay sumisira sa nakasalansan na kastilyo ng card ni Minkyu. Nang makita ito ni Minkyu ay umabot sa rurok ang kanyang galit. This time tapos na, ngunit may ideya si Gia. Mabilis na sinabing mahina na ang kanyang baterya, nag-sleep mode siya. Galit na galit si Minkyu na hingal na hingal. Kay Baekhyun lang niya nailalabas ang galit niya. Nagdududa talaga siya kung baliw ba ang robot na girlfriend na ito o hindi. Sa kabutihang palad, sa mga palusot ni Baekhyun, nagpa siya si Minkyu na subukan ang robot sa loob ng 1 linggo. Kinabukasan, paulit-ulit na humingi ng tawad si Gia sa kanyang amo tungkol sa nangyari kahapon. Tiningnan ni Minkyu ang nawasak na card castle at inalala ang nakaraan. Bilang isang bata, siya ay labis na malungkot. Kapag wala akong magawa, madalas akong gumagawa ng mga kastilyo ng baraha. Ngunit tumagal ng 15 taon upang maitayo ang guho na ito. Ngayong nawasak na ito ni Gia, sobrang lungkot ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Sinabi niya kay Gia ang kanyang nararamdaman at hiniling kay Gia na tulungan siyang iligtas siya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Minkyu ng tawag mula sa kanyang assistant na humihiling ng meeting. Si Gia ang responsable sa paghahain ng tsaa at tubig. Ngunit ang katulong ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Nataranta si Gia at makalakad na lang pabalik at dalhan siya ng tsaa. Kaya nabigla si Jinbei. Diyos ko! Nagpanggap si Gia na gumamit ng mahabang buhok para itago ang kanyang pagkatao at loko ng kanyang kapatid. Kinagabihan, hindi makatulog si Minkyu. Dahil alam mo ang balita. Ang aking unang pag-ibig, isang taong hindi ko nakita sa loob ng 10 taon, ay malapit nang bumalik. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Minkyu. Sabi ni Minkyu kay Gia, kahit anong mangyari huwag kang magpapakita. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit nilinaw ni Yeriel. This time bumalik siya para pakasalan si Minkyu. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya, hawak ang kamay ni Minkyu. Biglang nagkaroon ng allergic reaction si Minkyu at nahirapang huminga. Sinubukan niyang pigilan ang sakit at bumalik sa kwarto, nagsimulang maghanap ng bote ng gamot. Nang makita ni Gia ang balat ni Minkyu, natakot siya. Pero buti na lang, ang robot na kasintahan na binili niya ay maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Pagkagising, tuwang-tuwa si Minkyu. Nagpa siya na i-upgrade si Gia sa isang magandang babae. Pero hindi niya alam, totoong tao talaga ang robot na nasa harapan ko. Sa gabi ay nagbubulungan si Gia at ang grupo tungkol kay Minkyu sa laboratorio. Sa oras na ito, dumating si Minkyu. Nagtago siya sa labas ng pinto at palihim na nag-eavesdrop. Pagkapasok niya sa pinto, binuksan muli ni Baekhyun ang pintuan sa harapan at lumabas. Sinabi ni Minkyu na gusto niyang pumasok at makilala si Aji tatlo. Pero tumanggi si Baekhyun at binyantaan pa si Minkyu. Kung patuloy silang nakakakita ng mga robot, bukas na lang sila makakaalis dito. Narinig ni Minkyu na gustong umalis ni Baekhyun kaya pinigilan na lang niya ang galit at umalis. Kinabukasan ay nagpatuloy si Gia na magpanggap bilang isang robot at nakilala si Minkyu. Kinuha niya ang kwintas na pinadala ng delivery. Hiniling ni Minkyu kay Gia na tulong isuot ito.
Nang isuot ito sa kanyang leeg, narinig ni Gia na sinabi ni Minkyu. Mamaya, kapag may nakilala siyang babae na gusto niya, gagamitin niya itong kwintas para mag-propose sa kanya. Habang kumakain, sinabi ni Minkyu kay Gia ang tungkol sa kanyang pagkabata na namumuhay mag-isa. Nakiramay si Gia kay Minkyu kaya ipinatong niya ang kamay nito sa balikat nito para palakasin ang loob nito. May naramdaman agad si Minkyu. Tumayo siya at tinapak ang ulo ni Gia at hinawakan ang kamay nito. Ngunit ang kakaiba ay, wala naman talagang skin allergy si Minkyu. Pagtingin sa robot na nasa harapan niya, gustong-gusto niyang ibigay ang first kiss niya. Ngunit sa napakahalagang sandali, naalala ni Minkyu na isa lang siyang robot. Paano ako magkakaroon ng damdamin para sa isang robot? Pagkatapos ay dinala niya si Gia para makilala ang kanyang unang pag-ibig. Originally planning to propose to her with a necklace. Nang makilala niya ito, nagsisi siya. Dahil naghanda siya ng isang espesyal na tasa ng kakao para sa iyo. Kinutya pa si Minkyu sa pagiging childish niya. Sa huli, sumuko siya sa pag-propose. Pero walang pakialam si Yeriel. Nakipagkamay siya at umalis. Pagkatapos noon, nagkaroon ng allergic reaction si Minkyu. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagpa-injection at gusto niyang itapon ang kwintas sa dagat. Sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Gia sa oras. Dahil ang kwintas na ito ay relic ng kanyang ina. Napaupo si Minkyu sa upuan sa frustration at umiyak ng mapait. Nagsimulang umulan. Mabilis na naglabas ng payong si Gia para protektahan siya sa ulan. Pagkatapos ng pagpindot sa pindutan, ang payong ay agad na nagiging transparent. Pero may mas milagrong nangyari. Matapos makipag-ugnayan si Minkyu kay Gia, nang walang anumang iniksyon. Automatikong mababawi ang mga sintoma allergy. Pag-uwi niya, aksidente niyang nabangga ang hardenero. Ang kakaiba ay hindi rin allergic ang kanyang balat. Laking gulat ni Minkyu. Para ma-verify ang sarili, dinala niya si Gia sa crowd. Ito rin ang unang beses niyang mag-shopping. Nang may dumaan sa kanya, agad namang tinignan ni Minkyu ang kanyang relo. Sure enough, wala man lang siyang reaksyon. Kaya matapang niyang hinayla ang kamay ni Gia para mamili. Pero hindi ko alam kung kailan nawala yung dalawa. Sa oras na ito, lumitaw muli ang kanyang mga sintomas ng allergy. Nahihirapan siyang huminga at na-stress sa pag-iisip. Mabilis na tinawag ni Minkyu ang doktor. Ngunit huli na. Sa oras na ito, muling nagpakita si Gia. Ibinaba ni Minkyu ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang relo. Ang mga sintomas ay unti-unting nawawala. Ngayon ay naintindihan na niya sa wakas. Ang tanging gamot na pag-aari niya ay si Gia. Lumakad si Minkyu patungo kay Gia na may luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Gia at hinalikan sa noo. Ang lahat ng naruroon ay nagpalakpakan at bumati sa kanila, umaasang magkakasama sila. Sa oras na ito, lumabas si Baekhyun sa karamihan. Humakbang siya at sinuntok si Minkyu. Dahil siya ang ex-boyfriend ni Gia, inventor din ng robot. Dahil mahigpit na nakikipagkompetensya ang dalawang panig, kinailangan ni Gia na magpanggap na nauubos ang kanyang baterya upang makayanan. Isa kang bastardo. Nagseselo si Baekhyun kaya galit na pinauwi niya si Gia. At sabihin kay Gia na simula ngayon ay hindi na kailangang palitan ang robot. Bumalik sa lab, pinanood ng grupo ang video ng paghalik ni Gia. Galit na galit ang lahat. Kaya napagdesisyonan nilang kunin ang robot sa bahay ni Minkyu. Bago umalis, sinabi ni Baekhyun kay Minkyu ang tungkol dito. Hindi maintindihan ni Minkyu kung bakit kailangan nilang umalis bigla. Pero ang sagot ni Baekhyun, sinadya ni Minkyu na inisin ang robot. Ngunit kinabukasan, nagpanggap si Gia bilang isang robot at hinanap si Minkyu. Nang malaman niyang iiwan na siya nito, binibigyan niya ng ideya si Minkyu. Ito ay tungkol sa pagluluto ng masarap na pagkain para sa buong grupo. Pero pagkatapos nilang lahat kumain ng niluto ni Minkyu ay nagpumilit pa rin silang umalis. Para kumbinsihin si Baekhyun na manatili, direktang hinawakan ni Minkyu ang kamay niya. Mabilis na nagkaroon ng matinding allergy sa balat ang kamay ni Minkyu. Nang makita ni Baekhyun ang eksenang ito, napatulala siya. Ngunit nananatili pa rin si Minkyu. Nagmaneho pa rin si Baekhyun. Sa oras na ito, si Minkyu ay naliligaw. Naupo si Baekhyun sa kotse habang inaalala ang kalagayan ni Minkyu. Sinabi sa kanya ni Minkyu na isang robot lamang ang makakapagpagaling sa kanyang mga allergy. Wala siya, habang buhay siyang depressed. Pero sa kaibuturan, alam ni Baekhyun. Ang taong makakapagpagaling kay Minkyu ay hindi robot kundi ang kanyang dating kasintahan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay naintindihan na ni Baekhyun.
Nagpasya siyang tumalikod at bumalik sa bahay ni Minkyu. Pagpasok, kinausap ni Baekgyeon si Gia. Kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Sumasang-ayon ako. Noong tuwang-tuwa si Minkyu nang makitang bumalik si Baekgyeon. Pagkatapos ay pumirma sila ng bagong kontrata. Susunod si Baekgyeon sa kontrata at magpapatuloy sa pagkumpleto ng eksperimento sa bahay ni Minkyu. Ngunit para kay Gia, ito ay tungkol sa pagkatalo sa pagkakaroon muli. Tuwang-tuwa si Minkyu. Espesyal din niyang inihanda ang isang kwarto na tinatawag na Little Lovely para kay Gia. Hiniling pa ni Gia na magpalit ng damit. Kaya kapag lumabas ka, hindi mo mapapahihinkyu. Nagpalit ng damit si Gia at lumabas. Nang makita ito ni Minkyu ay natigilan siya saglit. Tingnan mo ang napakaganda at banayad na robot. Naramdaman ni Minkyu ang panginginig ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Gia. Gusto kong humalik. Sa sandaling ito, hindi alam ni Gia ang gagawin. Dahil hindi siya robot, kundi isang totoong tao na wala pang 18 taong gulang. Ngunit pagkatapos nito, gusto kong halikan ang first love ko. Gusto pala niyang halikan ang first love niya. Hiniling pa niya kay Gia na turuan siya kung paano humalik. Pero hindi alam ni Gia ang gagawin. Para matulungan siya, tinawag ni Gia ang kanyang matalik na kaibigan sa villa at personal na sinanay si Minkyu. Ngunit ayon sa kurso ni Sunhye, una, dapat isaalang-alang ni Minkyu si Gia bilang bagay na iyon. Tapos isama mo si Gia mamasyal sa garden. Ainul-alayan at sinadyang ito Sunhye si Gia. Subconsciously niyakap ni Minkyu si Gia. Pagtingin sa mukha niya, biglang nakaramdam ng kirot si Minkyu. Sa pagkakaroon ng ganitong pakiramdam, isinama niya si Gia sa isang petsa kasama ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit nag-alala si Baekgyeon kay Gia at nagpumilit na sumama sa kanila. Kaya lang, nakipag-date si Minkyu sa kanyang first love. At nauuna sa paglalakad sina Gia at Baekgyeon. Sa ngayon, paparating na ang malakas na ulan. Narinig ng first love ni Minkyu ang hindi inaasahang tawag at umalis. Naranasan ni Minkyu ang heartbreak sa unang pagkakataon. Siya ay labis na nadismaya. Pumunta si Baekgyeon para bumili ng payong, naiwan si Gia na mag-isa sa ulan. Nang makita ito ni Minkyu, kinuha niya ang payong at pinuntahan si Gia. Pinindot ni Minkyu ang button sa payong, gusto niyang i-share sa kanya ang romantic rain. Sa oras na ito, aksidenteng nabang ng isang dumaan si Gia. Mabilis siyang niyakap ni Minkyu. Pero ang hindi niya inaasahan ay hinalikan talaga siya ni Gia. Sa hindi inaasahan, ang unang halik ko ay kinuha ng isang robot. Pagbalik sa villa, sobrang miserable si Minkyu. Bakit kinuha ng robot ang first kiss ko? Bukas, nakilala muli ni Gia si Minkyu. Dahil sa halik kahapon ay parang medyo nahiya si Minkyu. Tinanong niya si Gia tungkol sa halik na iyon. Pero nagpanggap si Gia na tanga at sinabing walang nangyari kahapon. Galit na galit si Minkyu. Para parusahan si Aji tatlo, pinarusahan ni Minkyu si Gia na linisin ang salamin. Nang makita ni Baekgyeon ang eksenang ito, nalungkot siya at nagtanong kay Minkyu. Bakit hayaan ang mga advanced na robot na maglinis ng salamin? Pero na-curious si Minkyu sa tanong niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Minkyu. Kaya palihim siyang pumunta sa laboratory at ginay si Gia na nagcha-charge ng baterya. Hello Mr. Kim Minkyu. Ngunit nang marinig ang mekanikal na reaksyon ni Gia, nataranta si Minkyu. Malinaw na mayroong dalawang Aji tatlo. Pakiramdam niya ay kakaiba si Gia. Kinabukasan, pumasok pa rin si Gia sa trabaho gaya ng dati. Pero naramdaman din niya na labis siyang iniiwasan ni Minkyu. Malamig pa siyang dinala sa shopping center. Pagkatapos bumili ay dinala siya nito sa restaurant. Pero si Gia ang naatasan na umupo sa ibang table. Sinama pala siya ni Minkyu na makipag-date sa kanyang first love. Nag-propose din siya sa first love niya. Labis na nadismaya si Gia nang malaman niya ito. Malungkot siyang bumalik sa laboratorio. Nakita iyon ni Baekgyeon at galit na tinanong si Minkyu. Tinatanong niya kung bakit ganoon ang pakikitungo niya kay Gia. Pero walang pakialam si Minkyu. Sabi din niya, isa lang siyang robot na walang emosyon. Pagbalik sa villa, alak ni Minkyu na burahin ang kanilang mga alaala. Ngunit bago ang pag-reset, mayroon siyang mas mahalagang sasabihin. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Nine-love talaga siya sa mga robot. Ngunit ang mga tao at mga robot ay hindi maaaring magmahal sa isa't isa. Kaya naghanda si Minkyu na burahin ang kanilang mga alaala. Ngunit bago ang pag-reset, mayroon siyang mas mahalagang sasabihin. Mahal kita. Sa wakas, pinindot niya ang reset button. Pero hindi alam ni Minkyu, ang reset ay memorya lang ng robot. Pero ang taong nasa harapan niya ay totoong tao.
Kinagabihan, bumalik si Gia sa kanyang kwarto para matulog. Humiga siya sa kama habang umiiyak. Buong gabing umiiyak, na-dehydrate siya at na-hospital. Matapos ma-discharge sa ospital, nakahanap ng part-time na trabaho si Gia. Sa oras na ito, dumaan si Minkyu dito. Pero nakaharang ang crowd sa view niya kaya hindi niya makita si Gia. Gusto niya na makalimutan ni Minkyu si Gia, kaya pinaghandaan niya ang pagbabago ng mukha ni Aji tatlo. Narinig ni Minkyu ang balita at nagmamadaling pumunta sa laboratorio para pigilan si Baekgyeon. Nagsisi siya sa pag-reset ng mga alaala ng robot. Kung wala si Aji tatlo sa kanyang tabi, hindi siya makakain ng maayos at hindi makatulog ng maayos. Kaya nagpa siya si Minkyu na gisingin muli ang mga alaala ni Gia. Pero sabi ni Baekgyeon kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang dating Aji tatlo. Pero hindi naniwala si Minkyu. Ibinalik niya sa villa si Aji tatlo at naranasan niya ang mga eksena doon. Gusto ko lang bumalik sa dati kong nararamdaman. Pero kahit anong gawin niya, makanakli lagi ang tugon ni Aji tatlo. Sa oras na iyon, alam ni Minkyu na hindi ito ang Gia na gusto niya. Tungkol naman sa tunay na Gia, dahil sa lungkot ng paghihiwalay, nagpa siya siyang magstay sandali sa bahay ng kanyang lol. Sobrang random lang. Nagpunta rin si Minkyu sa paglalakbay na ito upang ipahinga ang kanyang isip. At umupo siya sa tapat niya. Nang makita ni Minkyu si Gia, nanlaki siya sa gulat. Bakit parang katulad ni Aji tatlo ang itsura niya? At si Gia dahil hindi niya pinapansin si Minkyu sa butas. Kaya kailangan kong magpanggap na hindi ko siya kilala. Sa tren, tinawagan ni Minkyu si Baekgyeon. Gusto niyang malaman kung, sa totoo lang, mayroon bang kamukha ni Aji tatlo. Nahulaan ni Baekgyeon na nakilala ni Minkyu si Gia, kaya sinabihan niya ito ng diretso. Sa totoo lang imposible, para ma-verify ang curiosity ko. Sinundan ni Minkyu si Gia hanggang sa kanyang bayan. Matapos obserbahan si Gia ng isang araw, nagkunwari siyang customer at pumasok sa tindahan ng almusal ni Mrs. Gia. Matapos itong makita ni Gia, nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Mabang humingi ng tulong kay Baek. Nakita ni Baekgyeon ang mensahe ni Gia. Siya at si Pai ay mabilis na nagmaneho pabalik sa bayan ni Gia. Habang nasa daan, kinausap ni Baekgyeon si Gia. Talagang huwag kumilos ayon sa ugali ni Aji tatlo sa harap ni Minkyu. Kapag nalaman niya ito, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. At dumating si Minkyu pero ayaw umalis. Balak ko pang ang tumira dito forever. Sa gabi, kailangang ilipat ni Gia ang kanyang mga gamit sa bodega. Nag-aalala siya sa panganganak sa gabi ng kanyang apo kaya't hiniling niya kay Minkyu na tulungan si Gia. Ito ang nagpasaya kay Minkyu. Pagkatapos ay sinundan niya si Gia papasok ng bodega. Ngunit hindi alam ng mga manggagawa sa labas na may mga tao sa loob. Kaya kinulong sila sa bodega. Pero sinabi ni Baekgyeon kay Gia na huwag magpakita ng robotic expression. Kaya lang niyang sabihin kay Minkyu, tao ako, hindi robot, huwag mo siyang abalahin sa hinaharap. Willing din si Minkyu na sabihin sa kanya na after tonight ay aalis na siya. Kaya lang, umasa si Gia kay Minkyu. Buong gabi silang magkasama, hanggang bukas. Nagpunta ang mga manggagawa sa bodega upang maghatid ng mga kalakal at natuklasan ang mga ito. Ngunit si Minkyu ay naniniwala lamang sa kanyang sariling intuisyon. Kaya nang hindi pinapansin ni Gia, sinundan siya nito hanggang sa dalampasigan. Nang matuklasan at tumalikod si Gia, hindi niya sinasadyang nabunyag ang kwintas. Laking gulat ni Minkyu. Bakit ang kwintas na binigay niya sa robot ang suot ng babaeng ito? Binigyan niya ng kwintas ang robot, pero suot ni Gia. Nakikita ang bagay na nakalantad. Sinabi ni Gia kay Minkyu ang lahat. Agad na bumagsak si Minkyu nang malaman niya ang katotohanan. Bumalik ang kanyang mga sintomas ng allergy. Sa pagkakataong ito ay sobrang seryoso. Bumagsak lupa si Minkyu. Nataranto si Gia at hindi alam ang gagawin. Sa oras na ito, sumugod si Baekgyeon. Nang makitang bumagsak si Minkyu sa lupa, sumugod siya at inilabas ang gamot para iturok si Minkyu. Pagkatapos ay tumawag ng ambulansya. Ngunit ang ambulansya ay hindi pumunta sa ospital, ngunit pumunta sa bahay ni Minkyu. Dahil sa pagpapagamot ng doktor, unti-unting gumagaling ang kalagayan ni Minkyu. Pero sa koma niya, napanaginipan niya ang bawat sandali na kasama niya si Gia. Biglang tumaas ang kanyang electrocardiogram. Agad naman itong nakita ng doktor at binigyan ng injection si Minkyu. Kaya naibalik ito sa normal. Pagmulat niya ay naglakad siya papunta sa sala na mahina ang itsura. Gustong tumulong ni Gia, ngunit malupit siyang tinanggihan ni Minkyu. Dahil niloko niya si Minkyu.
At nag-submit din ng resignation ng assistant ni Minkyu kay Gia. Nang makita ni Minkyu ang resignation letter, napagtanto niya na ang katulong na si Jinbei ay kapatid ni Gia. Sa galit, hinabol niya si Jinbei palabas ng villa room. Kinabukasan, inihinto ni Gia ang sasakyan ng doktor na gumagamot sa kanya. Umiyak siya at nagmakaawa sa doktor kung paano matutulungan si Minkyu na gumaling. Pero sabi ng doktor kung gusto mong tanggalin ang kampana, kailangan mong atali ito. Noong nakaraan, siya ang nagpaalis ng allergy. Ngayon, sarili na lang niya ang maaasahan niya. Sa payo ng doktor, nagpasya si Gia na pangalagaan ang pang-araw-araw na buhay ni Minkyu. Kaya natuto siyang magluto sa kanyang hipag. Hindi nagtagal ay dinala sa bahay ni Minkyu. Pero nung nakita ni Minkyu, malupit niyang itinapon sa basurahan ang niluto ni Gia. Inutusan din niya ang kasambahay na sipin si Gia palabas ng villa. Pero hindi pa rin sumuko si Gia, gumising pa siya ng maaga para magluto ng pagkain. Maghanda ng 3 pagkain sa isang araw para kay Minkyu. Ngunit sa tingin ni Minkyu siya ay isang sinungaling. Sa pagkakataong ito ay tinapon pa rin niya ang kanyang pagkain. Bago umalis, sinabihan siya ni Gia, "Kahit anong gawin mo sa akin, magluluto pa rin ako ng 3 beses sa isang araw para sa iyo tulad ng dati." Kinaumagahan, inilagay ni Gia ang pagkain sa kahon at naghanda para imaneho ang electric car papunta sa villa. Pero habang papunta doon, may mga bata na biglang tumakbo sa gitna ng kalsada. Upang maiwasan ang mga bata, nahulog siya sa bisikleta at natapon ang kanyang bigas. Kaya ang oras ng paghahatid ng pagkain ay huli. Buong araw naghintay si Minkyu nang hindi nakikita ang sign ni Gia. Ito ang nagpasigurado sa kanya. Si Gia ay nagsisinungaling at isang pandaraya. Hanggang gabi, si Gia, na puno ng mga soup, ay nagdala ng lunchbox ni Minkyu. Pero nagalit si Minkyu. Siya ay isang manloloko. Palagi niya akong tinuturing na tulala. Bakit mo pa ako niloloko ng ganyan? Malungkot si Gia. Masasabi ko lang sorry kay Minkyu. Pagkatapos noon, umalis na siya sa villa ng Minkyu. Kinabukasan, dumating ang matalik na kaibigan ni Gia para hanapin si Minkyu. Sinabi ni Sunhai kay Minkyu ang tungkol sa paparating na paglalakbay ni Gia sa Australia at pinaalalahanan siya. Huwag mong hintayin na mawala ito para matutok ang pahalagahan. Marahil ay naantig si Minkyu sa sinabi ni Sunhai. Kaya bago umalis si Gia ay dali-dali niya itong sinalubong. At tuluyang bumitaw si Gia. Ikinwento niya ang buong kwento ng pagpapanggap na isang robot. Nang matapos makinig si Minkyu, natuklasan niya na nagpapanggap si Gia bilang isang robot. Ang lahat ay nahayag lang. Sa ganitong paraan, malulutas ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi na napigilan ni Minkyu, gusto niyang halikan si Gia pero biglang tumigil. Dahil nakita niya ang kanyang mga sintomas ng allergy. Hindi makapagdala ng kaligayahan kay Gia. Tapos tumalikod siya at umalis. Sa oras na ito, mabilis siyang tinawag ni Gia. "Tumayo ako para sayo. Ikaw lang ang taong pinahahalagahan ko sa buong buhay ko. Hindi ko kayang mawala ka." Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, lumapit si Minkyu at hinalikan si Gia. Mula noon ay namuhay ng masaya ang dalawa.